umaga po sa bawat isa. Good morning po. I-greet niyo po yung katabi niyo na magandang umaga, kapatid. Amen. I am so grateful na nandyan ka sa tabi ko. Ipakita niyo po yung ngiti niyo na talagang ngiting-ngiti kayo at masaya kayo dahil nandyan siya. Po, hindi napipilitan lang. Sabi nga po ng ating aawitin, umpisahan natin ng umaga na nagpupuri sa ating Diyos. Amen. Wala pong bad day sa mga Kristiyano. Nagiging masama lang dahil sa ating mga sitwasyon sa ating mga puso, pag sinisimulan natin ng kabusitan, po. Pero dahil ang Diyos ay nasa sa atin, meron tayong rason para umpisahan ang umaga ng maingiti. Amen! Tayo po pag-umpisa ng Aldo na buisit. Mayari pong puisit. Po. So simulan natin ang umaga na maingiti, nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Diyos. Dahil we have so many reasons to praise and thank our Lord. Amen! Naniniwala po ba kayo na meron kayong dahilan para papurihan ng Diyos sa umagang ito? Lahat po ng naniniwala, magsabing malakas na Amen! Meron akong dahilan para itaas ang aking kamay at papurihan ang aking Diyos. Amen! Sama-sama po tayong tumayo at magpuri sa ating Panginoon. Yes, Lord! You deserve the highest praise, O God. Lahat po ng aming papuri at pasalamat ay para sa iyo. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at tumawid na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko, Ika'y kumilos at gumabay. Wala sa iyo may papantay. Hallelujah! Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at tumawid na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Sabihin po natin, Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko, Ika'y kumilos at gumabay. Wala sa iyo may papantay. Hallelujah! Minsan pa! Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may papantay. Yes, Lord! Jesus, sa buhay ko, Ika'y kumilos at gumabay. Wala sa iyo may papantay. Hallelujah! Walang makakapantay sa ating Diyos. Kaya sama-sama po nating pasalamatan ng ating Panginoon sa lahat ng Kanyang mga ginawa at gagawin pa sa ating mga buhay. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa.
kapantay sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus, wala kang kapantay, Panginoon. Patuloy po natin purihin ang Diyos. Ang Diyos na hindi nagbabago kailanman. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Yes, Jesus, tayo pong lahat ay magpuri. Patuloy na magpuri sa ating Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Amen. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Sampay sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah. Pagpuri, pagsampay, tanging sa iyo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailan. Ika'y aming sasambahin. Ika'y aking sasambahin. Ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y mapupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Salamatan, purihin ang Diyos. Hallelujah. You're worthy, Jesus. Lord, pagpupurin, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Purihin at sambahin ang Diyos. Ika'y aking sasambahin. Ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y mapupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin. Ika'y aking sasambahin. Ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y mapupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin. Ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y mapupurihan. Pasasalamatan ika'y aking sasambahin. Ano natin sambahin ng Diyos? Ika'y aking sasambahin. Ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y mapupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Lord, purihin ka, pasalamatan ka, O Diyos. Nararapat na sa papuri at pagsamba namin, Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Amen, Lord. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Amen, Lord. Hallelujah. Purihin ka. Salamat, Panginoon. Patuloy ka namin pupurihin, sasambahin. Hindi ka nagbabago. Ikaw si Jesus noon, ngayon at magpakailanman. Hindi nagbabago. Hallelujah. Tunay nga po ang Diyos ay hindi nagbabago sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Patuloy po natin siyang purihin. Panginoon, saan pa nga ba kami pupunta, O Diyos? Nasa iyo ang salita na nagbibigay buhay. Hallelujah. Yes, Jesus, patuloy po nating damhin ang presensya ng Diyos. Hallelujah. We bless you, Jesus. Purihin ka, Panginoon.
Diyos. Nararapat ang Panginoon sa ating papuri. Hallelujah! Papuring wagas ay sa iyo lamang, O Diyos. Hallelujah! Salamat sa iyong salita. Salamat sa mga pangako mo, O Diyos. Hallelujah! Ito'y patuloy po namin pangahawakan. Yes, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen, Lord. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas. Sa sakit at karamdaman, sa latay mo, Jesus, ang kinang kagalingan. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Pagkabigo at kaguluhan, pagkalito at kaguluhan. Ang sagot mo ay kapayapaan, O Diyos. Sagot mo ay kapayapaan. Sa mundo ay kahirapan, yaman ko ay sa iyo natagpuan. O salita mo, panghawakan namin, O Diyos. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay mararanasan ko. Pagkalito at kaguluhan. Salamat sa iyong kapayapaan, O Diyos. Sagot mo ay kapayapaan. Sa mundo ay kahirapan, yaman ko ay sa iyo natagpuan. Salita mo, panghahawakan
kabila ng pabago-bagong nangyayari sa mundong ito, O Diyos, mayroong katiyakan, Panginoon, sapagkat Ikaw na aming Diyos, kailanman ay hindi ka nagbabago. Maraming salamat po, O Diyos, na habang lumalalim ang aming pagkakilala sa iyo, Panginoon, tunay nga pong masasabi namin, every day with Jesus is sweeter than the day before. Salamat po, O Diyos, sa mga karanasang ito, Panginoon, na tunay nga pong ang aming mga buhay, O Diyos, ay masasabi po naming paganda ng paganda. Patamis ng patamis, O Diyos, habang Ikaw ay aming nakikilala, Panginoon. Kaya nga po, O Lord, walang sayang na sandali para Ikaw ay aming purihin, para Ikaw ay aming itaas, sapagkat nararapat lamang na gawin po namin ito, O Diyos, sapagkat kami, Panginoon, na gumagawa nito ay tunay ngang makikinabang sa bunga nito, O Diyos. At O Lord, ngayon pa lamang, Panginoon, inaani na namin, O Diyos, ang tagumpay, Panginoon, ng aming relasyon sa iyo, O Diyos. Kaya nga po, O Lord, sa umagang ito, Panginoon, handang-handa po kami, O Diyos, na tumanggap ng iyong masaganang pagpapala sa pamamagitan po ng iyong mga salita na may asin sa aming po mga puso, Panginoon. At ito po, O Lord, ay tunay nga po magbubunga ng marami sa aming po mga buhay. Ang iyong anak na gagamitin, O Diyos, alam po namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang siyang magsasalita para sa Kanya, Panginoon. At kami, O Diyos, ay tunay nga pong mataimtim na makikinig at tatanggapin ang mensahe mo sa umaga nito. Maraming salamat po at aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago ang Diyos. Salamat po. Di nagbabago, Diyos ka sa amin, laging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin, dakilain ka sa buhay ko. Di ka nagbabago, Diyos. Di nagbabago, Diyos ka sa amin, laging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay. Magliwanag ka, O Diyos. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Amen, Lord. Hallelujah. Amen. Ang sarap pong magpuri sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. So sabi nga po natin, giving is an act of faith and giving is an act of worship. Ang pagbibigay po ay isang pagpapahayag ng ating pananampalataya at ang pagbibigay po ay pagpapahayag ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Sabi nga ni engineer, di ko rin makalimutan ito, yung sinabi niya, when you give, hindi ka nagbibigay ng pabor sa sarili mo, sa Diyos, kundi sa sarili mo. You are not giving favor to God, but you are giving favor to yourself. Amen?
Amen. Kaya bigyan po natin pabor ang ating sarili. Magbigay po tayo ng may kagalakan sa ating puso. Dahil alam po natin, bago pa po tayo magbigay, ang Diyos ang unang nagbigay sa atin. Ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Amen. Tayo po'y manalangin. Salamat o Diyos sa pagbibigay na ito na naaayon sa aming mga puso ng may kagalakan o Diyos. Na kung saan, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pagbibigay, ay kinikilala po namin na kayo po ang source po namin. Na kayo po ang pinanggagalingan ng lahat ng nasa sa amin, O Diyos. At sa pamamagitan ng aming pagkakaloob, Panginoon, na ihahayag po namin ang aming pasasalamat, na ihahayag po namin ang aming papuri sa inyo, na ihahayag po namin ang pagtitiwala po namin sa inyo, at na ihahayag po namin ang pagsamba po namin sa inyo. Salamat, O Diyos. Purihin ka, O Diyos, ngayong umaga at pasalamatan. Ito po ng aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at tumawid na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya. Amen. Muli po, good morning po. So atin pong wini-welcome lahat po ng mga bagong dalo o yung mga hindi po bago pero hindi first timer pero hindi po na-welcome last time. Charmaine Maniago from Pandakaki. Nasaan po si Sis Charmaine? Antayo po. Ayun. Ayun po, nandun po siya. Tapos po si Sis Daniela, Truita. Okay, sa San Pedro, Magalang. Invited by YBS. Sige po kapatid. Okay, maraming salamat po. The next po, we have Jella Sikat from Sapa Libutan. Invited by YBS ulit. Ayan. Then po, si Jamaskim Balahadja. Ayan, from Kapaya Dos. Nasaan po siya? Ayun. Invited by Sister Nida. Then po, si Brother Lawrence Bernardo from District 3. Ayan, Block 17, Lot 22. Invited by Lorna Bernardo. Asan po? Pakitaas. Ayun, ayun. Okay. Good morning po. Then we have Brother Alvin Bernardo. Ayan, anak po sila ni Sister Lorna. Nasa bandang gawi po namin doon. Okay. Welcome po. Then we have Sister Christine Ocampo from Magalang, Pampanga. Asan po Sister Christine? Okay, maraming salamat po sa inyong pagdalo. Welcome na welcome po kayo sa ating iglesia. So tayo po lahat ay tumayo at magkamayan po tayo. Batiin po natin ang ating mga kapatid. Nasa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa'yong may papantay. Jesus, sa buhay ko, Ika'y kumilos at gumabay. Wala sa'yong may papantay. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa'yong may papantay. Jesus, sa buhay ko, Ika'y kumilos at gumabay. Wala sa'yong may Praise God. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa mga music ministry. Salamat sa aking mga assistants. Maraming sila. Salamat sa buhay na. So, unin na tayo po ay lubos na nagagalak at nagpapasalamat sa Diyos. At tayo po ay patuloy na
nakaranas na pagkilos sa Panginoon sa buhay natin. Salamat po sa mga women's na nagkaroon ng fellowship at kami po yung nakapunta doon. At ganoon din sa ating mga tagapagkasinan nung workless ay sila po ay nagpasyal po sila dito. At nag-governate po sila. At nakasama po kami at nagkaroon po ng empowerment. Salamat sa buhay nila. At ganoon din sa aking mga kapwa leaders. Salamat po sa buhay niyo. At tunay na, sabi ko sa nila, mabait kayo. Sabi ko, ang bait-bait nyo. Praise God. Dahil po sa Panginoon. Kaya, salamat. At tayo po ay handa na ba sa enjoy sa ating intimacy sa ating Panginoon. Amen. Okay? Kapuri Panginoon. At tunay na, patuloy natin makilala ang Panginoon sa buhay natin in a special way sa ating buhay. Sa mamaya, explain natin yan. Sabi nga na, ating topic, eternal word. Ang salita ng Diyos ay tunay na walang hanggan at walang katapusan. Forever po yan. Amen? Heaven and earth will pass away. Heaven and earth will pass away. But my word will not pass away. Hindi kailanman mawawala ang salita ng Diyos. Ni ang kanyang period, that, ay hindi mawala ang kanyang kabuluhan. Dahil may mahalaga dito yung period ng salita ng Diyos. Yan po yung mahalaga. Kaya po, sa ating point number 1, Jesus, the Word of God. The Word, ang Panginoon, ang salita. Sige, number 1. Jesus, the Word is God. So, si Jesus, siya ang salita at siya ay Diyos. Deity of Christ. Sige, ating pakinggan, si ating darling. No? Darling ko po yan. No? Mahal ko po yan. At mahal niya ako. Okay, John chapter 1, verses 1 to 3. Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula pa'y kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Okay. So, Panginoon, tunay na sa simula pa ay naroon na ang sinatawag na salita. So, dito na mapakita na ang salita ay hindi siya kinilika, kundi siya ang manlilika, is the creator. At ang mga verses sa Bible, sabi nga, napakalaga po ito, hindi po kaya nilang tumayo mag-isa. Kailangan na ang pinanggalingan nito, ang kaliwanagan pa na salita. Kaya, the Bible interprets itself. Ang Biblia ay interpret niya ang kanyang sarili at hindi ang tao mag-interpret. Hindi ang ating opinion na mag-interpret. Hindi ating experience ang mag-interpret. Dahil ito kung nararasan mo, ay ito ang sinasabi ng Biblia. No. Kundi ang Bible ang magsasabi kung ano ang kahulugan ng kanyang sinasabi. Amen? So kaya po, makikita natin sa Genesis 1:1, Genesis 1:1, sa simula'y likha ng Diyos, ang langit at lupa. God created heaven and earth. So, God. So, ibig sabihin, wala siyang origin, wala siyang pinasimulan, kundi siya'y Diyos na. Wala siyang pinagmulan ang Diyos, kundi siya ang malilika ng lahat ng bagay. Kaya ang Panginoon, ang salitaan na si Jesus, ay isang Diyos. Is a God. Amen? Hindi siya ordinary, hindi siya propeta, hindi siya great man, kundi is God. Amen? At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita sa simula pa. So, ang salita kasama ng Diyos. At ang salita sa simula pa ay kasama ng Diyos. Siya ng Diyos. So, nung pa man, ang Diyos at ang salita ay sila'y magkasama na. Kaya makikita natin dito, ang Trinity, ang tatlong persona. Okay? So, hindi na po explain niya dahil haba po tayo.
So, nilikha ang lahat ng bagay sa pagitan niya. So, walang bagay na hindi po siya, hindi kasama na nalikha ang Panginoon sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Okay. Kaya, ang mundo pa lamang, ang mga bagay na nakikita sa mundo, kung paano ito na bubuhay ang mga halaman, ang mga animals, ay tunay na po. Makikita mo na kung kaano kamangha ang Diyos at kabuti ang Diyos. Kaya ang mga bagay na lang niya ay pinapahayag niya kung sino siya. Pinapahayag niya na kung paano siya kabuti sa buhay ng tao. Bago po niya lilikha ang tao, ibinigay niya ang lahat ng bagay para sa atin. So, ibinigay niya. No? Ibinigay niya. Hindi pa lang ibibigay. Okay? Tandaan mo tayo. So, tingnan natin ang pangalawang points natin. Second point. So, the light of life. Ang liwanag ng ating buhay. Sige. Ang Darling? salita, kay John 1, verses 4 to 10, ang salita ang pinagmumulan ng buhay at ang buhay na ito'y ilaw. Dahil ito ang nagbibigay liwanag sa mga tao. Ang ilaw na ito'y nagliliwanag sa kadiliman at hindi ito nadaig ng kadiliman. Okay. So, Sige. Yun mo na. Isinugo ng Diyos ang isang tao na ang pangalan ay Juan. Isinugo siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw, upang sa pamamagitan ng kanyang patotoo ay sumampalataya ang lahat ng tao. Hindi si Juan ang mismong ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw. Ang tunay na ilaw na nagbibigay liwanag sa lahat ng tao ay dumating na sa mundo. Naparito siya sa mundo at kahit na nilikha ang mundo sa pamamagitan niya, hindi siya kinilala ng mundo. Okay? Okay na ba na? Okay, sige, balik natin. Okay. So, ang salita, at yan ay si Jesus, ang siyang pinagmumulan ng buhay. So, ang Diyos, ang Panginoon Jesus, ang siyang pinagmumulan, siya ang pinagmumulan ng buhay. So, kapag wala ang Diyos sa isang tao, wala siyang buhay. Wala siyang buhay. Eh, paano yung mga unbeliever na bubuhay nakita ko? Kumakain. Nagmumul. So, buhay sila. Buhay sila. Ang kanilang espiritu ay buhay. Subalit sa amin ng Bible, sila'y patay. Bakit sila patay? Kasi wala silang kaugnayan sa Diyos. Pero tayo, ikaw, at ang tayo lahat, ang sino mang tumanggap sa ating Panginoon Jesus, ikaw ay nagkaroon ng buhay. Yung ating patay na walang kaugnayan sa Diyos, ay tayo ngayon ay nabuhay. Yun ang sa ating bagong espiritu. Yun ang bagong buhay na binigay ng Diyos sa atin. So, now that we have relationship with God, you are alive and you will be alive forever. Forever. Because ang Diyos ay hindi na kailanman alis sa buhay mo unless ikaw ay tatanggi balang araw dahil sa iyong kasanayan sa kasalanan sa buhay. Pero God will never change. He will never leave you nor forsake you. Okay? But you can denounce and denounce God in your life. No, pwede mo siyang balang araw matanggihan mo sa buhay mo dahil sa mga bagay-bagay na parang ikaw nagsasawa. No? Nakala mo'y wala ang Diyos. Wala pangako ng Diyos. Pero nandyan ang lahat ng bagay para sa iyo at para sa akin. Amen? So, tunay na ang buhay na ito na siyang nasa atin, nasa tao, ito'y ginawa niya sa lahat ng taong buhay, kailangan lang silang manampalataya. Kailangan lang tanggapin ang buhay nito na ibinigay ni Diyos para sa nila. It's already available. Amen? It's already available. Kaya po, purihin Panginoon, sa buhay na ito, na kapag tinanggap mo, ikaw ay may ilaw sa buhay. May ilaw ka. Sabi nga ng Psalm 119,
verse 105. The word is the lamp of my feet. Lamp. Liwanag. Ang salita ng Diyos ay liwanag ng aking mga paa. Na may plastic ba ito? Hindi po. Ang ibig sabihin, ngayon ikaw ay may buhay na ni Jesus. Magkaroon ng liwanag, ang iyong puso, ang iyong nakikita, sa iyong kaisipan, sa iyong pananaw sa buhay, na lahat ng anumang negatibo, ay ito ay hindi liwanag ng Diyos, kundi ang galing na liwanag sa Diyos ay pawang mga mabubuting bagay sa buhay mo. Kaya hindi natin pwedeng labanan sa ating sarili na sikapin natin na babago ang lahat ng bagay sa buhay natin, kundi ang salita ng Diyos ang siyang mababago sa ating mga buhay. Amen? Kaya bigyan natin ng panahon, atensyon sa ating kanya-kanyang buhay, personal, sa ating mga GE, at ganoon din sa ating pag-aaten. Hindi ho basta narinig, kundi hindi ho kailangan itinakwal lang, kundi kailangan ito ay patuloy na tumagas sa ating mga puso, may tanim sa ating mga puso. Kaya ako po, purihin Panginoon, ako po mismo, ito po mga pinipilis ko, alam ko na yan. Pero habang ito'y pinipilis ko, ako po'y patuloy na natututo at ang salita ng Diyos ay patuloy na babaon sa aking puso. At patuloy ako binabago in a special way. Kaya ngayon na sinasabi, special way. No? Ako sana kapag nakita mo sa puso mo, hindi po organ, no? Hindi puso, kundi yung imagination mo sa buhay. No? Kung saan, kapag ito ay nakita mo, kaya nga sabi ni Job, chapter 42, verse 5 or 6, dati Panginoon, ay nabalitaan kita. Dami nating alam. Yeah, ako niniwala kong Jesus, the Word of God. Jesus is our Savior. Jesus loves me. He cares for me. Pero hindi po tumatakbo sa aking puso. Kaya kung minsan, mga Kristiyano, no, ay na-discourage. Kasi maraming mga bagay na buhay natin, talaga tayo po ay nakaka-discourage naman talaga. Pero mga kapatid, patuloy natin i-focus. That's why, fight the good fight of faith. No? Paglaban mo ang panampatayang ginawat ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya ito ay patuloy na bibigay ng liwanag. At sa magitan ng salita ng Diyos, ay napapaglaban mo. The sword of the Spirit is the Word of God. You cannot fight poverty, sickness, on your own, sa magitan ng sarili mo. Matatalo ko lang. At ikaw ay patuloy na lulukot sa buhay mo. Kundi ang salita ng Diyos, ang siyang sandata para sa lahat ng bagay. We wrestle not flesh and blood. Di tayo nakipag-away sa laman, kundi sa magitan ng Spirit. Lahat ng mga bagay na negatibo, yan po ay mga spirit yan. Bad spirit po yan. Mga deception ng Diablo. Kaya kapatid, sama-sama tayo. At tayo po ay patuloy na magbigay ng panahon sa salita ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Palakban natin ang Diyos. Hallelujah. Ang liwanag, no? Ang ilaw o siyang nagliliwanag sa kadiliman at hindi nadadaig ng kadiliman ang liwanag. Kapag nandyan ang liwanag, alam nyo, ang bagong buhay na nagbibigay ng liwanag sa atin, nagbibigay ng liwanag sa ating puso, sa ating espiritu, sa ating bagong buhay, hindi kailanman mako-contaminate yan. Hindi kailanman mawawala. No? Hindi nawawala ang joy, hindi nawawala ang peace, hindi nawawala ang love, ang faith, ang kabutihan sa buhay natin, sa the fruit of the Spirit. Hindi nawawala yan. Hindi nagpapay dyan. God never change. Ang nag-change sa atin ay yung mga feelings natin. Nag-change sa atin
ay yung ating pananaw sa buhay. Yun ang babago sa atin. Kaya nga, tayo nakakadama ng lungkot, kakadama ng discouragement, disappointment. Kapatid, magpasok ka sa iyong puso ng mga salita ng Diyos upang sa noon, ang mga bagay na hindi ka ibig-ibig at hindi maganda sa iyo, itong lahat ay magiging maganda dahil sa ang bukan ng iyong buhay ay liwanag ng Diyos sa iyong buhay. Hallelujah! Glory to God! Every day, you can rejoice. This is the day that the Lord has made. Amen? Hallelujah! Talaga po. Tapos nakatako eh. Ha? Okay? Kaya, purihin pa noon. At kinala natin. Kasi si Juan na ba? That's right. Hindi. Yung last verse. No. Sinugo si Juan. No? So, sinugo si Juan. Ba? No? Was nang siyang magpatuo patungkol sa ilaw nito. So, si Juan ay sinugo ng Diyos bago siya naipanak. Sabi nga na Isaiah, he prepared the way. Inihanda niya ang daan. Siya ang nagtestify na mayroong darating na liwanag at hindi ako liwanag, kundi siya ang liwanag ang darating. At siya po ay magiging witness. Ibig sabihin ng witness, hindi reporter, hindi nakita lang, hindi alam lang, kundi ito ay kanyang naranasan. In a special way, ang witness sa isang krimen, sa isang kaso, kailangan siya nandoon, hindi siya hearsay lang. Kasi sinabi po ng kapitbahay ko na siya ang may kasalanan. Ay martes yan, hindi witness yan. So, amen? So, ang witness ay hindi narinig, kundi ito ay naranasan. Nakita mismo. Kaya nga, sa puso natin, paano makita ang Espiritu? Makita mo yan. Ang Diyos makikita mo sa iyong Espiritu, sa iyong puso. Hallelujah. Sa iyong kaluluwa sa magitan ng salita ng Diyos. Maliban na wala ang salita ng Diyos, hindi mo makikita ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Amen. At hindi ko overnight yan. Kundi ito'y patuloy, continuously. Continuous. Kaya, kapag nakaranas tayo ng mga bagay sa mundo ito, patuloy natin itong i-divert ang ating isipan sa mga bagay na sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya sabi ng awit ating kanina, kalungkutan sa mundo, kadiliman sa mundo, subalit ang sinasigaw ng salita ay kapayapaan. Hallelujah! Kapayapaan. Kaya whatever you think is true, whatever you think is honest, at yan ay makita mo sa salita ng Diyos, makita mo yan sa buhay ng ating Panginoon, kung gaano siya kabuti sa buhay natin. Hallelujah. Sige, pahingin mo tayo. Pahingin muna ako. Okay ba? Hallelujah. Okay. So, tunay na ang Panginoon, sabi ng Ephesians chapter 1, hindi pa. Yes, Ephesians chapter 1, 123. Ang kaganapan ng Diyos ay ang kanyang iglesia. Tayo yun. No? Hindi building, kundi ang mga manampalataya. Ang kaganapan ng Diyos. So, kahit walang tao, Diyos pa rin siya. Pero, dahil nagaling sa Kanya, ikaw ay Kanyang bahagi na. Ikaw ay lilikha ayon sa wangis ng Diyos. Amen. Kaya ikaw ay hindi pababayan ng Diyos. Ang anak mo, kahit anong ginawa niya, dahil sa portion mo, kahit wala ang anak mo, ikaw pa rin ay magulang. Pero hindi mo siya pwedeng pabayaan dahil siya'y bahagi ng iyong buhay. Amen? Kaya si Sister Rick, hindi niya ako pinabaya dahil bahagi na siya ng aking buhay. No? Pwede pa, no? Kaya, kahit hindi siya marunong luto, tinuturo ko siya. Nakapagluto siya. Hallelujah. Dahil mahal niya. Portion niya ako. Amen? Amen? Portion niya ako. Kaya, kapatid, ang Panginoon ay tunay na
Saan ako? Ha? O bahagi, o. Kaya si Juan ay sinugo niya dahil hindi makakilos ng Diyos maliban na walang tao. So, ang Diyos ay binigay niya ang authority and dominion sa mundo, sa tao. Kaya, hindi pwedeng hindi dumaan ang Panginoon sa tao. Kailangan niya ang tao para siya'y makakilos. Kaya, si Juan ay sinugo niya at si Juan naman ay tumugon sa panawagan ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Kaya, kapatid, kailangan ang Diyos, ang iyong kooperasyon. Hindi basta-basta, hindi siya lamang ay siya po ay kikilos, kundi siya po ay kailangan ay ikaw ay makisama, mag-respond through faith. Para sa ganun po ay magkaroon ng katupatan ang mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Amen? Sige. Excellent. Okay? So, dumating ang Panginoon, sige, pero siya'y tinanggihan ng mundo na kanyang sariling linika. Okay? Sige. Next slide. Sige. Siya po ay tinanggihan ng kanyang mga sariling linika. Siya ang linika, pero tinanggihan siya. At ganoon din ng kanyang mga kabayan. Ang kanyang kabayan. At yan ang Israel. So, ang Diyos ay mayroong plano sa Israel. Sabi nga kay Abraham, na siya ay pinagpala ng Diyos sa Abraham at siya ay magiging blessing sa lahat ng nation. Dahil siya nanampalataya sa seed, bidi na si Jesus at siya ay naging righteous. Okay? So, sa kanyang panampalataya ay naroon na siya po ay pinilis ng Panginoon, Genesis chapter 12, at siya'y magiging blessing sa lahat ng tao. Subalit, ang Israel ay tumanggi at hindi naniniwala. No? Ang kabuuan, no? Hindi naman individual, kundi kabuuan, hindi naniniwala sa, saan po? Sa Diyos na siyang pumunta at naparito. Kundi tinanggihan nila ito. Kaya naman, tayo naman po ang tinawag ang mga hentil. Ngayon, ang Hudyo at tayo ay isa lang. That we call it church. Kaya ngayon, tayo ang ginagamit ng Diyos. No? Na kung saan ay siya'y kumikilos sa mundo sa magitan ng iglesia ng bawat isa sa atin. Amen? At sabi nga, tayo parang mga buwan. No? Buwan. Nung bata ko, tawag sa akin, bulan. Bulan. So, mayroon kong nakita sa Elnes at ako nababait noon, bulan ako. Bakrut ko. Kasi, atanda ko na, tinawag pa ako bulan, no? So, kagaya po ni Juan, hindi siya ang ilaw, kundi siya ang nagpapato. Hindi siya ang ilaw, kundi yung darating na Jesus. Pero siya po ang siyang reflector. Ang buwan ay reflector ng sun. Without the sun, walang liwanag ang buwan. Kaya kapatid, ikaw ay liwanag ng Diyos. Tayo ay reflector ng buhay ni Jesus sa ating mga buhay. Kaya kapag ikaw ay nandyan bilang Kristiyano sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan, ay sila po ay nagpala. Mga kapatid, kapag ang mga pamilya natin ay may born again, sila po ay pinagpapalang Diyos. Pero hindi ibig sabihin, kapag kahit hindi nila tanggapin na, kailangan na tanggapin. Pero dahil sa iyo, ay sila ay magtatagumpay sa lang bagay sa buhay nila. Dahil ikaw ay Kristiyano, lalo na ang mga magulang. Okay? Pero kailangan nilang tanggapin ang Panginoon sa buhay nila. Because you are bringing light, bringing gospel in their life. Amen? Kaya, mga kapatid natin, nakita ko, ang mga anak nila talagang
nagiging professionals, nagkaroon ng award, at talagang kumikilos ang Diyos sa buhay nila. Amen? Palakpakan natin Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Dahil sa Diyos yan, hindi dahil sa tao. Okay? So, pero siya tinanggihan, ang bansang Israel. Pero tayo, at marami rin mga taong tumatanggi, kaya patuloy natin pamahagi, ipakita sa buhay natin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa araw-araw na ating buhay. Amen? Hallelujah. Okay? So, ngunit, verse 12, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak. Sabihin natin, anak ng Diyos. Anak ng Diyos. Ako'y anak ng Diyos. Ako'y anak ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos. Sabi mo. Oh yeah, laki ng pribileo. Ang laki ng pribileo. Laki ng pribileo na maging anak ng Diyos. Ha? Hindi ibig sabihin, hindi ka anak ng tatay mo na, anak ka niya in the flesh. But in your new life, in your spirit, ikaw now, you are a child of God to our Lord Jesus Christ. Hallelujah. 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 Talagang tremendous po ito. Tremendous. Kaya nga, alam nyo, kapag ang revelation pa naman, at patuloy mo nakita, hindi mo sabihin na alaman mo, at okay na, patuloy na ito ay meditate mo. Ito, napag-aral ako, ay tunay na. Nagiging matamis, sabi nga na sa Barsol sa ating opening, nagiging patuloy na maging matamis, sweeter, honey, than honey, hanapin sa Bible, at tunay na, nagiging lalong pagbabago sa buhay mo, gaano kabuti. Kaya isang verse lang ay babaguhin niya ang iyong buhay. Revolutionary. 180 degrees. Babaguhin niya ang buhay mo. Hallelujah. Kaya ka-powerful ang salita ng Diyos sa buhay mo. Kaya, ngayon na ikaw anak ng Diyos, naparito siya para kay bigyan ng buhay ng ganap at buhay ng kasasya. John 10:10. Yan ang kadahilan. Kaya siya narito. Dahil ikaw ay nais siyang bigyan ng buhay. At lang ng nakakristo, nanak ng Diyos, kapatid, ikaw ay may buhay na ganap at buhay na kasasya. Panginoon, paano ko ba siya? Ang asawa ko, laging naglasing. Ang anak ko, laging nasa barkada. Kapatid, tumingin ka sa tao, tumingin ka sa Diyos, sa Kanyang salita. At pakita mo, gano'n kasaya. Ang pagdating ng ng asawa mo, sa anak mo, at ikaw ay masaya. Hallelujah. Mahahawa sila. Nagbibigay ng liwanag at buhay. Kala. Hindi ho, sabi nga ng ate, huwag hindi ka pusitan. Kaya nga, ayaw na sa bahay, mag-stay. Kaya ayaw umuwi. Hallelujah. Kaya po rin pa rin. Kaya sabi ng aking PT, ang saya-saya mo, sabi niya, nagbibigay ng jolly sa buhay ng pamilya mo, sa atin. Amen? Kasi sa Diyos, sabi ko siya, hindi kung wala ang Diyos sa iyong kasalita, ay talagang malungkot ang buhay. Amen? Kaya alam ko, kapag ang isang tao, kaya sabi ko, kaoras sila, nung nag-ministry tayo sa Sanam, hindi ibig sabihin, nakulong kayo, malungkot ang buhay. May mga nasa labas na malungkot ang buhay, sila nakulong sa buleo, nakulong sa bisyo, pero hindi sila malaya. Amen? Pero kayo, kahit nakulong kayo, yung barrier, malaya kayo dahil kay Jesus. Amen? Kaya kulakal natin pa, pakabuti ng Diyos. Hallelujah. 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 Kaya po rin pa, kaya kapatid, ganap at kasaya. Kaya kapatid, ikaw ay patuloy na magpasalamat sa Panginoon. Kaya when you pray, you was pray with thanksgiving, not begging, not nagmamakawa sa Diyos. Kasi,
kapag ikaw nag-pray, nakipag-communicate niya, it's about His Word, sa bakit nga kasala, ay nagsasabi mo, salamat o Diyos. Yes, may problema ko sa anak ko, may problema ko sa pera, but Lord, nag-provide ka na. Kaya, you are rejoicing in your prayer. Hindi ka nagko-complain sa iyong prayer. Kaya, kapag nag-pray ka, puro complain, hindi ka nagkaroon ng freedom, kundi nagkaroon ka ng disappointment sa buhay mo. Amen? At talo kang malungkot at hindi ka makatulog. Amen? Amen? Amen. Next slide. Naging anak sila ng Diyos, hindi sila magiging physical. So tayo naging anak ng Diyos, hindi sila magiging ng physical. Okay? Kundi ito'y kagustuhan, hindi, o dahil sa kagustuhan ng tao, dahil ito'y sa kalooban ng Diyos. Alam niyo kapatid, ito lang. Sabi nga ng John chapter 6, verse 44, walang makakalapit sa anak maliban sa ama. So, ang tao ay kailangan, para kasabihin, so, ang tao ay hindi siya basta-basta nakakalapit. Bakit po? Kasi, ang tao, sabi ng Romans, alam mo ito yung verse, no, Romans, tsaka chapter, Romans chapter 3 atin, o chapter 6, yes, po. Sabi niya doon, hindi natin kayang lumapit sa Diyos. Hindi natin kayang tumawag sa Diyos. Kaya maliban ang pananampalataya na ibigin ng Diyos, ay hindi tayo makakalapit kay Jesus na ibibigin ng Ama. At yung pananampalataya niyan ay sa magitan ng kanyang salita. Kaya paano sila mananampalataya kung wala nangangaral ng salita ng Diyos? That's also in Romans. Yan ang Romans. So kapag walang salita, walang pananampalataya. At kapag walang pananampalataya, nabigyan ng Ama, hindi ka makakalapit sa Diyos. Kaya hindi physical ang iyong kapanganakan. Hindi kagustuhan mo, kundi ito'y kalooban at gustuhan ng Diyos kung bakit ka na-born again. Dahil siya ang nagbigay sa iyo ng kakayang para lumapit at malampalataya sa Diyos. Oh, malinaw ba? So, hindi dahil sa iyong pagmamalaki, kasi tinagawa ko, Panginoon. Kaya ko ligtas. Hindi dahil sa patnubay ng Ama kung bakit ako ligtas. Dahil sa panampalataya na bunga ng salita ng Diyos sa magitan ng Banal Espiritu at Ama at sa Diyos sa aking buhay. Kaya kapatid, it is not your will, it is not by physical, hindi sa iyong sariling kakayahan, hindi kailanman mabibigay ng tao at anumang bagay sa mundo na ikaw ay maging anak ng Diyos. Hindi mo mabili ang pagiging anak ng Diyos. Amen? Kaya mga ibang mga lahi, kapag sila yan dito, sila bubili ng kanilang mga pangalan. Okay? Kaya kapatid, hindi mo bibili ang pangalang anak ng Diyos sa buhay mo. Okay, maliwanag ba? Amen? Hello? Hello? Medyo ano po yun? Controversial, pero yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? Kaya lahat ng bagay ay sa Diyos nang galing sa ating mga buhay. At siya ang pinanggalingan ng lahat ng bagay. Hallelujah. Sige, last prayer. And the Word became flesh. Para magkaroon ng fulfillment. Kaganapan ng lahat ng bagay na sinabi ko, binigay niya kanyang natatanging anak. Ang salita ngayon ay naging kasama natin at ito yung naging tao. So, the Word became flesh. Okay, ang Diyos, 2 Timothy verse 16, God, hello, serious po kayo. Nakikinig kayo. Ibig sabihin, nakikinig kayo. Okay? So, tremendously, no? Ang salita ng Diyos ay
kasama natin ngayon. The Word of God is now within us. Ang salita, Bible, hindi yung letter, hindi yung logos, kundi yung author, yung buhay nun, ang siyang kasama natin. The content of that Word of God, ang siyang kasama natin. What a great privilege. God will never leave us nor forsake us. Kaya ang salita ay ito'y naging tao. At ang ginamit naman ay si Maria. Luke chapter 1, verse 34. At ang sabi ng anghel, you are highly favored. You are highly favored, Mary. Ako'y pinagpala at bilang pabor ng Diyos. Ay, naku, siya po'y natakot. Natakot si Maria. Kaya sabi ng angel Gabriel, huwag kang matakot, Maria. Si Elizabeth ay siyang baog, ay siya ngayon ay buntis, ay nanay ni Juan. No, nanay ni Juan. Kaya huwag kang matakot. Ikaw ay pinagpala ng Diyos. Kaya ganun din kumasyan. Sabi ng Bible, you are highly favored. You are blessed. You are healed. You have peace. You have joy. You have everything in your life. Pero kuminsan, hindi tayo lubos maniwala. Tugot to Petro. Hindi ka pa rin pala. Kapatid, yan ay totoo. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Huwag mong tanggihan, kundi tanggapin mo ang salita ng Diyos sa buhay mo. Siya mismo ang nagsasabi that you are highly favored. Ikaw may pinagpala sa buhay mo. Hallelujah, palakpakan natin, Diyos. Okay? Kaya ganun ang Panginoon. Kaya si Maria, ang siyang ginamit ng Panginoon. At nung sabi ng verse 3, chapter 1, verse 3, ako isang alipin lang po. Mangyari nawa kung anong sinabi niyo. Kaya tinanggap ni Maria ang salita ng Diyos sa iyang puso. At nakita niya na si Jesus ang siyang ipapana kanya pangalan ng Jesus. Ay siya po, ang angel Gabriel ay umalis na. Dahil tumanggap niya si Maria. At 4,000 years ang lumipas bago ang tao ay tinanggap ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. At yan, sa magitan ng Maria. Pwedeng piliin niya ang ibang Maria, pwedeng piliin ng ibang tao, at pwedeng piliin ng Diyos ang bago sa kanya. Di ba darating ang 4,000? Pero dumating pa ang 4,000. Bakit? Kasi hindi agad matanggap ng tao na sila ay pinagpala. Tanging si Maria ang siyang tumanggap ito na siya ay pinagpala. Amen? Kaya kapatid, tagabin mo na ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay ngayon may buhay na rap at buhay na kasiyasiya sa buhay mo. Okay? Kaya nakita namin ang nakita namin ang kanyang katagalan. Kaya kapatid, ito pala, nakalimutan ko. Kaya ang salita, ang siyang ginamit ng Diyos, para sa karoon, magkaroon ng conceive, yung karoon ng binhi sa kanyang sa pupunan ang si Maria at si Jesus. Kaya tinatawag si Jesus na Son of Man. Kasi isa'y anak ng tao na hindi walang kasalanan. Hindi ito dugo ng tao, hindi ito kalooban ng tao, hindi gusto ng tao, kundi ang Diyos ang siyang nagbigay nito at nagbigay ng buhay. Kaya kapatid, kapag ang salita ng Diyos ay ating i-conceive sa ating mga puso, balang araw, ito magkaroon ng bunga. Mga anak to. At 9 months ko yun. Kay Maria, hindi naman agad-agad na bunga. Kundi ito'y 9 months. Kaya kapatid, kapag ito ay ating kinonceive, no, hindi narinig lamang
at ito ay ngayon ay kinoconceive natin, it will manifest. Parang si Maria, nag-manifest at hindi nag-break ang Diyos sa kanyang ginawang law. God will never break the covenant. Ako sana, kailangan merong sperm cell. Kaya nga sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 3, ang binhi, ang salita ng Diyos ay parang sperm yan, spora. Ito'y sperm yan, binhi na kung sana ay papanak kapag ito'y na-conceive yung conceive, alam niyo na, parang sa mga nanganak, no? Sa mga may karoon ng bata. So, kapag ito'y na-conceive, no? Tunay nito ay balang araw, ito ay manganak sa buhay natin. At hindi natin mabibigil na yan. Hindi pwedeng ang isang misis ay huwag ka muna mga anak, wala ka kaya tayo pero huwag ka muna mga anak kayo. Hindi nang pwede lumabas, hindi pwede pigilan niyo. Hindi lalabas at lalabas. Kung ano ang iyong kinonsip sa iyong buhay. Amen? At ang kadakilaan Diyos ay nakita namin, sabi niya. Kaya kapatid, sa English po, sabi, the glory of God. We saw the glory of God. Nakita namin ang kalwalhatian ni Jesus. She is full of glory. Kaya kapatid, ang Panginoon na siyang naparito sa magitan ng kaysa niya ang Ama, sabi ng Tagalog, kaysa ng anak ang Ama, sila'y puno ng kabutihan, goodness. Ang Diyos natin ay puno ng kabutihan. Wala siyang kasamaan. Wala siyang, di siya nagdala ng karamdaman, siya nagdala ng problema, kundi siya'y puro kabaitan ang binibigay sa tao. Amen? Okay? Hallelujah! Andiyan kayo? So, siya'y puro kabutihan ang Panginoon. Puro glory. Kaya sabi ni Moses, show me your glory, Lord. Ipakita mo yung kalwalhatian. Sabi ng Panginoon. Exodus chapter 3. Sabi ng Panginoon, Moses, tingnan mo ang kabutihan at makita mo ang aking kalwalhatian. So when we see the goodness of God through His Word, pag nakita natin ang kabutihan ng Diyos sa magitan ng Kanyang salita, ay makita natin ang kabutihan ng Diyos. Kaya yung mga likha ng Diyos, makita mo ang glory ng Panginoon at ang kabutihan niya. Kapag nakita mo ang kalwalhatian niya, ay nakita mo ang kanyang kabutihan. Hallelujah! Glory to God. At siya'y pusong biyaya at pawang katotohanan. It's full of grace and full of truth. Siya'y puspos. Biyaya, anong ibig sabihin ng biyaya? Siya'y punong-puno ng pabor. Ang ibig sabihin ng grace, pabor, hindi mo karapat-dapat tao, pero ibigay niya ang lahat ng bagay. Yan ang grace. Kaya kapatid, ibigay ng Diyos ang lahat ng bagay na hindi ka naman, ako, hindi naman tayo karapat-dapat, pero ibigay niya ang lahat ng bagay sa buhay natin. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Binigay niya ang lahat. Kaya, kapatid, you are destined to win. You are destined to win. Amen. You are destined to victory. Because His grace, because of His grace, you have everything. Nasa iyo lahat. Dahil sa kanyang biyaya. At ang biyaya yan ay si Kristo. Naging tao ang salita. At ang salita ay si Jesus. Kapatid, full of grace. Kaya, subalit, ikaw ngayon ay kailangan manampalataya katulad ni Maria. Kasi pinagpala, highly favored. Kung bisa hindi tayo makapinula, so kaya manampalataya tayo sa magitan ng kanyang salita. And then, tremendously, kapatid, hindi mo pinagtatrabuhan yan, ha? Kaya, ano mga tagumpay na kapag ito ay
galing sa Diyos, hindi mo ito pinagpaguran. Kundi ikaw ay puno ng pasalamat. At yan ay lalakaan na para sa iyo. Ang mga mundo rin ay nagtatagumpay. Ang mundo ay nagtatagumpay. Subalit ito ay pinagtatrabuhan nila. Nagsikap sila. No? Pero tayo, hindi natin mga pastor, sabi ng Matthew, huwag mong isipin ang iyong kakainin. Mamaya po, alam natin kung ano kakain naman. No? Inisip ko. Pero kapatid, sabi ng Ephesians 1:8, binigay ni Diyos ang kanyang karunungan sa atin. Upang sa noon, alam natin kung ano ang gagawin natin. At alam natin ang malalim na plano ng Diyos sa buhay natin. Ephesians chapter 8 and 9. No? Hallelujah. Yan po ay karunungan mula sa Diyos. It will flow. Ito yung mga anak lang. Ako po, hindi ko naman iniisip anong kakainin ko. Ang dami ko pinapalo ko kay Sir. Alam nyo, hindi ako na-stress. Para anong kakainin ko? Marami ako kinakainin. Marami pinalaluto ko sa kanya. Marami bibili. Pero alam nyo, yan ay karunungan ng Diyos. Hindi ko sariling diskarte. Mayroong mga natural intelligence, natural talent, natural diskarte sa buhay at magaling. Natural victory. Pero kapatid, this is the victory that God has given us. His favor. Ang kanyang pabor sa ating mga buhay. Hallelujah! Glory to God! Palakpakan natin pa rin. Hallelujah! Siya puspos ng biyaya at katotohanan. I am the way, the truth, and the life. So, kapatid, si Jesus ang pinagsimulan ng buhay. Tunay na siya puno ng katotohanan. Kaya kapatid, sabi ng John chapter 17, the truth will set you free. Ang katotohanan ang siyang magpapala sa iyo. At katotohanan ang nalalaman, katotohanan, the word, ang salita, ay talagang nagpapalaya. Pero kapag ito hindi mo nalalaman, nakikilala ang salita, hindi ito nabibigyan ng katuparan sa buhay mo. That you must know that ang bagay na nalalaman mo ang siyang magpapalaya sa iyo. Kaya we need to understand the word and para maintindihan ang salita ng Diyos. Kapag naiintindihan mo ang salita ng Diyos, ay tunay na makikilala mo ang Panginoon sa buhay mo. Hallelujah. Okay? So, Panginoon at sa ating pumawakas. Okay, mga kapatid. So, ang salita ng Diyos, ating conclusion, ang salita ng Diyos ay buhay at alive. Kaya nga sabi ng Hebrew 4:12, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas kaysa alinmang espadang magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman. Okay, hanggang lang doon. Okay na. Okay, so, so ang salita ng Diyos ay talagang matalas. No? Ito nga ito gusto. Sa kaisipan, sabi ng sa English version, thoughts and intent of the heart. Kaya without the word, hindi mababago ang puso mo. At ang salita lamang ng Diyos ang siyang makapagbabago sa puso mo. At patuloy mo nakikilala ang sarili mo. Sabi nga ng Psalm, ang aking puso, Panginoon, ay ito'y sinungaling. At Panginoon, ikaw po ang magbago ng aking puso, sabi ni David. Kaya, Panginoon, at tunay kapatid, alam ng Diyos ang ating intensyon sa buhay, sa ating puso at ang ating iniisip. Ngayon, may iniisip kayo, kahit ako'y nagsalita. Kaya, God looks on the heart.
Hindi sa panlabas, kundi ang Diyos ay tumitingin sa laman ng puso. Kung ano ang ating intensyon, kung ano ang ating inisip, kung bakit tayo nag-attend, bakit tayo nagbabasa ng Bible, ano ang intensyon natin. At ayan ang salita ng Diyos, ang siyang patuloy na magbibigay ng gabay, ng karunungan, kung paano ito mabago sa buhay natin. Amen? Kaya napakabisa at buhay ang salita ng Diyos. At lastly, John chapter 6, verse 3, the Spirit that I spoke to you are life and Spirit and life. Sa Tagalog sabi niya siya, Ang banal na Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay mula sa Espiritu at nakakapagbigay buhay. okay. So, ang banal na Espiritu ang nagbibigay buhay. Nasabi ko niya. At hindi ito magagawa ng tao. Hindi kaya ng tao na bigyan niya buhay niya sarili at buhay ang ibang tao. Ang ating pamilya, kundi ang Espiritu lamang ang makapagbibigay ng buhay. Kaya, ang salita ng Diyos ay buhay. Ito ay Spirit at ito ay buhay. Kasabi nga ng Romans chapter 8 verse 5, verse 5 and 6, kapag iniisip mo'y parang mga physical na bagay, makasalanang bagay, sa mundo ito ay mga bagay din nagpapahiwalay sa iyo sa pangako ng Diyos. At kapag spiritual naman ang iyong iniisip, ito ay nagbibigay ng kapayapaan at buhay. Sabi nga ng Romans chapter 8 verse 6, carnally minded is death, and spiritually minded is life and peace. So kapatid, tunay na ang salita ng Diyos, kapag ito ko siyang iniisip natin, iyan ay mga bagay ng spiritual. Para lamang maging spiritual ang ating iniisip ay hindi sa magitan ng mabuting bagay, kundi ito ay sa magitan ng salita ng Diyos. Iyan ang ating kaisipan ay magiging spiritual. Amen? Magiging spiritual. Salita ng Diyos. Hello, baby. Hello, ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, kapag ito'y ating naisip, ay tayo po ay nag-isip ng peace and life of our God in our lives. Hallelujah! Kaya, kapatid, the Word is eternal, and the Word of God ay habang buhay, at ang Word ay patuloy na kumilos at maitanim sa ating puso. Kaya po, God bless you po sa inyo lahat. Amen? Kaya tao ko po aking darling. Okay, Jesus, the eternal word. Sorry po, hindi namin nabigyan ng Jesus. May, yung title niyan, Jesus, the eternal word. No, siya yung eternal word, ang ating Panginoong Yesus. Okay? So, kaya nga po, patuloy nating salitain kung sino si Jesus sa buhay po natin. Let us always speak Jesus kung sino siya sa buhay natin. 'Di ba? Sabi ng verse na binasa natin kanina, in Him was life. No? Kaya kapag binabanggit natin ang salita ng Diyos, si Jesus sa buhay natin, dumadaloy ang buhay. No? Sabi nga ni Pastor, ang buhay po ng tao dito sa lupa ay puno ng, yung binibigay kasi ng mundo, puno ng sakit, kabigatan, mga negatibong nangyayari sa buhay ng tao. Kung ganyan ang binibigay ng mundo at wala tayong salita ng Diyos, anong mangyayari sa atin? Walang magiging buhay. Kaya nga salita ng Diyos ay buhay, sabi ni Pastor, si Jesus ay buhay, nang sa ganon, habang binabasa natin, pinag-aaralan at dinedeklara kung anong sinasabi ng salita ng Diyos, di ba? We speak the word.
Kasi sabi natin, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kasi yung Gospel of John, pinresent po niya si Jesus not only as the Son of God, kundi as God. Di ba? Pinresent niya as not only as the Son of God, but as God, na si Jesus ay Diyos. Kaya nga He is self-existent, wala siyang pinagmulan, wala siyang kawakasan. Sa pasimula pa, ay nandyan na ang Diyos, nandyan na si Jesus ang salita. Diba? Kaya nga sa Genesis chapter 1, yung binasa ni Pastor kanina, ay yung binanggit niya, no? In the beginning, God created heavens and the earth. And the earth was without form, and the darkness was upon the deeps of the earth. Sa verse 3, sabi niya, and God said, diba? And God said, that is the word, let there be light. And there was light. Okay? Yung word doon, and God said, that word, no? Let there be light is our Lord Jesus Christ. Kaya nga He is the creator of heaven and earth, ang ating Panginoong Yesus. Ito po ay sinang-ayunan din ni Paul sa Colossians chapter 1. Kung babasahin po natin from verse 15. At ganun din sa Hebrews chapter 1. Mababasa po natin ng ating Panginoong Yesus ang siyang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. And by analogy, sa pamamagitan ng salita, di ba, nalikha ang mundo, no? Everything came into being because of the Word. By analogy, sa pamamagitan din po ng salita ng Diyos, ay pwedeng mag-manifest kung ano ang sinasabi ng salita sa bawat buhay po natin. Ba? Kaya nga, let us speak the Word, let us speak who Jesus is. Kung ano ang sinasabi ng salita, yun po yung ideklara natin sa buhay po natin. Hindi yung mga problema, hindi yung mga kadiliman, hindi yung mga negatibong nangyayari sa buhay natin, kundi kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos para dumaloy po yung buhay. No? Sa buhay ay mayroong kapayapaan, sa buhay ay mayroong kagalakan. Ewan ba, doon ang pinagmumula ng kapayapaan at kagalakan sa buhay na binibigay ng ating Panginoong Yesus. Isang buhay na ganap at isang buhay na kasiyasiya ang nilayon po ng Diyos sa bawat isa sa atin. At sabi ni Pastor, binigay na niya. Buhay na ganap at kasiyasiya. Kailangan lang po nating paniwalaan. Okay? Panampalatayanan. Naniniwala po ba kayo na kayo ay may buhay na walang hanggan? Naniniwala kayo na kayo ay may buhay na kasiyasiya? Amen. Paniwalaan po natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Tayuan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi ang sinasabi ng ibang tao o sinasabi ng mundo o sinasabi ng ating katawan o sinasabi ng ating sitwasyon, no? Yung kalagayan natin sa buhay, kundi kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Jesus is the eternal Word. Yeah. Amen. Amen. From Genesis to Revelation, makikita po natin the only message is Jesus Christ. Amen. The message of Genesis is Jesus, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Amen. Amen. Hanggang sa Revelation. Okay? Si Jesus lang ang message because He is the Word. He is not only the prophetic Word, the prophetic Jesus, but He is the Word. Amen. Kaya po napakahalaga na patuloy po nating pagbulayan, no, ang salita ng Diyos dahil yan po ang pinanggagalingan ng buhay. Amen? Amen. Okay na? Okay, salamat Jimar sa aking candy. Okay, napakabait po niya. Okay. Okay, so sa pagkakataon pong ito ay nice po nating tawagan ng bumubuo ng Young Builder School. Bukas po ay first day of class na natin. Okay, pwede po kayo mag-enroll. Mag-enroll, pwede ba? Pwede pa pong humabol yung mga hindi pa po nag-enroll. Okay? So Yung mga po, kilala. as of yesterday, Friday pala, we have 339 students na enrolled na po. Before ako. Meron pa niya na humahabol kasi experience po natin, may klase na meron pang mga humahabol. Okay? So, praise God sa mga pinagkatiwala po niyang mga estudyante sa atin. At purihin po din po ang Diyos sa mga guro na gagamitin niya for this school year 2024-2025. Last year, ano tayo? 326. Yeah, last year 326. So nabit na po natin yung record natin last year. Okay? So praise God po. So ngayon po, akin pong tinatawagan muna yung mga Board of Trustees
ng Young Builder School Dito sa taas para sila. samahan kami Sa- dito. Dito Saan? sa taas. Sa itaas daw. Wala si Madam Lisa, ayun. Okay. Then, tatawagan ko rin po yung ating OIC principal. Siya na po yung OIC principal natin simula last year. Si Madam Lady Fatimati. Yeah, Lady Maglalang. Fatima. Okay, para po tawagin niya yung mga cohorts and teachers Nagpagandang and po siya staff. ngayon. Nagpagandang siya. Good morning po sa ating lahat. So, allow me po to introduce to you our team, our YBS team, the academic and non-academic staff of Young Builders School Incorporated. Starting with ang atin pong Avengers, ang ating mga coordinators, our preschool coordinator, Ma'am Alona Marimla, and our elementary coordinator, Ma'am Maylin Quartelon, and our junior high school coordinator, Sir Chris Evangelista. Jesus. Okay po, of course, let me also introduce our teachers, our dedicated and competent teachers from each department. From the preschool, si Teacher Jella Sikat. Ayan po, mga bagong attendees natin. And for the elementary department po, we have Ma'am Chriselle De Leon. Ayan po, Ma'am Mary Chris Tapang, Ma'am Rochelle Santies, Ma'am Daniela Truita, sana wala po akong makalimutang pangalan, Ma'am Ressel Manis, nandyan din po, new attendee po natin si Ma'am Christine Ocampo, Sir RV Kembao, and Ma'am Charmaine Maniago. Ayun po. At sa ating pong junior high school department, Ma'am Rose Ann Ballesteros, Ma'am Elaine Joy Ocampo, Ma'am Shera VCP, Ma'am Rysel Florencio, and of course, Sir Johnwell Manaloto. And lastly, ayan po ang atin pong office staff, headed by Ma'am Neri Villapanyang, atin pong registrar and accounting head, and ang atin pong mga accounting assistants, Ma'am Tess Villapanya and Sir Jam Del Rosario. Hallelujah. Okay, Sige pray po. na nun. Sa mga bagong teachers, welcome po sa IBS. So we welcome you with our heart that you are with us today in IBS. So, pray pa no? Pag-pray tayo lahat tumuyo at ating mong itaas ang ating mga kamay sa Allah. Panginoon, salamat po sa taong ito na ibinigay mo ang school year 23-24. 24-25. Lord, salamat po. At salamat sa last year at tagumpay na binigay mo at higit po naming maranasan at tagumpay na inilaan mo para sa entong ito. Kaya Lord, ang mga teachers, ang board of directors, ang mga nasa office, Panginoon, ang iyong patuloy na biyaya, kabutihan, ay patuloy na maranasan kung ano ka kabuti at kapagmahal sa Diyos. Salamat po sa buhay nila. Salamat, Panginoon, sa gamitin mo sa mga bata. At salamat sa mga bata at sa mga parents. Yung pinagkatiwala sa school na ito. At patuloy namin i-share ang gospel. Ipapakita sa buhay namin ang buhay, ang liwanag na mayroong Diyos nagbigay ng pag-asa, nagbigay ng buhay, at nagbigay ng kapayapaan at lahat-lahat sa kanyang buhay. Kaya Lord, salamat po na kami binigyan mo ng karunungan, binigyan mo ng pagpala, at binigyan mo, O Diyos, ng lahat ng bagay namin kailangan sa buhay. Kaya Panginoon, kami po'y secured dahil sa iyo
Hindi sa mga bagay sa mundo, kundi sa iyo, Mr. Hindi ka kailan magbabago. Kaya Lord, pwede namin i-share ang buhay nito sa mga tao, sa mga bata, Panginoon, sa mga pera. Kaya Lord, we give you praise, we give you glory. In Jesus' name, amen. Amen. Salamat sa mga teachers. Board of Directors, salamat. Kaya let's pray, let's all pray for our closing prayer. Lord, we thank you for your word. Thank you, Lord, sa iyong buhay. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka na pinapangalan sa ngalan naman ng Anak, Espiritu Santo. When we all say, Amen, Amen. God bless you all.